Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1061. Naging madali sa kanya. Panipi. Ang unang nakatatanda ay hindi na makakarinig ng lahat ng mga nakakalaso na salita. Unang madam, nagbibiro ka ba? Malinaw na ang labanan ngayon ay seryoso lamang, si Yul ay hindi naging madali kay Jackie. Iyon ay isang pag-atake sa pagsubok, ngunit tiyak na hindi naging madali si Yul kay Jackie. Panipi. Ang pangatlong nakatatanda ay puti bukod sa bukod, nanunood ng kaguluhan. Hindi siya nagkomento sa anumang bagay, ngunit kahit papaano ang kanyang noo ay nag-puckered. Ito ay dahil nakita niya ang pag-atake ng malinaw sa kanyang sariling mga hubad na mata. Ang pag-atake na iyon ay hindi tulad ni Yul na madali sa Jackie na sinasadya. Maaari ba ito, maaari bang ang punk na ito ay tunay na nagtataglay ng lakas upang makakuha ng unang lugar? Si Nash White ay may labis na tiwala sa kanya. Panipi. Ang mukha ni Wade ay napurol at madilim. Tila may isang paraan lamang para sa kanya na kunin ang posisyon ng ulo ng pamilya, na upang makahanap ng isang paraan upang patayin ang unang nakatatanda at pagkatapos ay pagpatay kay Jackie matapos mamatay si Nash mula sa lason. Sa oras na iyon, ang kanyang antas ng martial ay magiging pinakamataas at pinakamalakas sa puting pamilya, at kung sasabihin niya na nais niya maging pinuno ng puting pamilya, sino ang maglakas loob na sumuway sa kanya? Sa sandaling ito, sa tuktok ng entablado ng Tournament Number 1, si Yul ay sisingilan kay Jackie kasama ang kanyang kamao na clenched muli. Nagulat siya, sa parehong oras, nakaramdam ng kahihiyan nang siya ay sumabog ni Jackie. Gayunpaman, sa oras na ito, mayroong isang manipis na layer ng light blue chi na nakabalot sa kanyang clenched fist. Malinaw, ang kanyang pag-atake ay mas malakas at mas nakakatakot kaysa dati, talagang kinokontrol niya ang kanyang chi upang palibutan ang kanyang kamao upang mapahusay ang kanyang pag-atake. Mukhang nasamsam kita. Nang lumapit si Yul kay Jackie, ang sulok ng kanyang bibig ay kulot paitaas, at ang kanyang kamao ay nakulong kay Jackie sa isang bilis ng pag-iilaw. Mabilis na tumugon si Jackie sa isang grip-ong kamao. Siya rin, ay maaaring makontrol ang chi sa kanyang katawan ng maayos, at sa loob ng isang segundo, ang isang layer ng light blue chi ay yamakap sa kanyang kamao. Nahaharap sa pag-atake ni Yul, inilarawan ni Jackie ang kanyang kamao at sumabog ng diretso sa kamao ni Yul. Ang tunog ng kanilang pag-aaway na kamao ay mas malakas kaysa sa dati, at ang malakas na epekto ay sumabog si Yul mula sa yugto ng paligsahan. Ang dila ni Yul ay nakatali. Hindi pa siya gumagamit ng anumang diskarte sa martial arts at gayon pa man siya ay tinanggal mula sa kompetisyon ni Jackie na ganyan. May suntok lang. Kapag ang pagsasakatuparan sa wakas ay lumitaw sa kanya, nakatayo na siya sa ilalim ng entablado, sa labas ng singsing ng paligsahan. Salamat, Sister Yul. Humihingi ako ng paumanhin kung sinaktan kita. Ito ang tanging paraan para sa akin upang manalo sa kompetisyon na ito. Panipi. Mainit si Jackie, at pagkatapos ay tumalon lang siya mula sa entablado. Wala talagang faking sa suntok na ngayon. Hindi ko inaasahan na ang punk ay nasa antas ng demigod. Panipi. Ang pangatlong nakatatanda ay bumagsak, sa parehong oras, ay naglabas ng isang malaking buntong hininga ng pagkatalo. Bukod dito, tinitingnan ng kapal at kayamanan ng chi ng punk na iyon, din ang kanyang kontrol sa chi, hinihinala ko na si punk ay maaaring nasa huli na yugto o kahit na ang yugto ng rurok ng demigod realm. Walang paraan ng freakang. Malakas ba talaga siya? Panipi. Si Lily ay medyo hindi nagsasalita, hindi niya maitatanggi ang lakas ni Jackie. Ang kakayahan ni Jackie na gumamit ng chi upang pag-atake ay ipinakita na siya ay tiyak na isang solidong demi-Diyos. Iyon ay isang bagay na hindi maaaring malampasan. Hindi masama, ha? Mas malakas ka kaysa sa akin. Ngayon ay may pananalig ako sa iyo upang manalo ng unang lugar. Panipi. Lumapit si Yul kay Jackie nang makita siyang tumalon mula sa entablado. Ngayon, pumunta doon at mangolekta ng mga gantimpala para sa nangungunang 50. 5 chi congregation pills, sabi ni Yul kay Jackie na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Kabanata 1062. Walang paraan ng freakang. Natalo ng punk na ito ang aming nakamamanghang master na si Yul at tinanggal siya mula sa paligsahan. Hehe. Ang kompetisyon na ito ay wala sa karaniwan, hindi ba ito kapana-panabik? Panipi. Sa pagtingin, ang isa sa mga ulo ng pamilya ng White Branch ay hindi mapigilan ngunit tumawa ng malakas. Oo, talagang kapana-panabik at nakakagulat. Si Jackie ay pinalaki at sinanay sa isang secular na mundo, gayunpaman nagtataglay siya ng gayong kasanayan at nakamit. Nagtataka ako, kung aling antas ang kanyang katayuan sa martial art ay kasalukuyang ngayon. Hindi ito dapat maging mahina kaysa sa alinman sa mga puti. Panipi.
Ang isa pang pinuno ng pamilya ng White Branch ay nag-chimed. Ang mahalagang ulo ng pamilyang White Branch pagkatapos ay tumugon. Hindi ito magiging posible. Kami ay isang mahusay at kilalang pamilya sa nakatagong mundo, at si Yul ay mula sa puting pangunahing pamilya. Dapat siyang magkaroon ng isang mas mahusay na diskarte sa pakikipaglaban at diskarte. Tulad ng para kay Jackie, na natalo sa kanya, marahil ay mayroon siyang mas mataas na katayuan sa martial art, marahil ay nasa huling yugto siya ng antas ng demigod. Haha! Sa katunayan, umaasa ako na si Brat ay maaaring manalo sa posisyon ng tagapagmana ng ulo ng pamilya. Pagkatapos ng lahat, ang ganoong tao lamang na dahan-daang bumangon mula sa mundong ay maiintindihan ang pagkuha ng martial arts at pagpapabuti ng pakikipaglaban sa katapangan ay helo mahirap. Sa palagay ko ay maaaring mas mahusay para sa kanya na maging tagapagmana kaysa sa mataas at makapangyarihang Lance. Lance ay masyadong mapagmataas, hindi ba? Panipi. Ang isa pang ulo ng pamilya ng sangay ni White ay tumawa ng malakas matapos bigyan ng ilang mga saloobin sa bagay na ito. Shush! Panatilihin ang iyong boses. Malaki ang problema mo kung naririnig ka ni Lily. Kung iyon ang kaso, ang mapagkukunan para sa pagpapahusay ng katayuan ng martial art para sa pamilya ng sangay ay hihinto sa susunod na buwan. Ang babaeng iyon ay may hawak na sama ng loob. Ang isang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ng mga ulo ng pamilya ng White Branch ay nagpapaalala sa kanila sa isang panic tone. Ang ulo ng pamilya ng White Branch ay tumingin sa paligid, pagkatapos ay bumulong ng walang tigil, malayo na tayo, hindi posible na maririnig niya tayo, di ba? Sa pagsasalita tungkol sa kanya, sa oras na ito ang kanyang anak na lalaki ay nawala ng matagal at hindi pa rin natagpuan, sa palagay ko ay malamang napatay na siya ngayon. Bukod dito, ang posisyon ng tagapagmana sa ulo ng pamilya ay papasok na ngayon sa mga kamay ng iba. Sa palagay ko dapat siya ay nakakainis at may sidang. Panipi. Siyempre, nagagalit siya. Ngunit nararapat siya, hindi ba? Palagi siyang nakatingin sa mga tao tuwing at saan man siya pupunta, lalo na ang mga miyembro ng mga sanga ng puting pamilya. Nasa ilalim kami ng kanyang pamamahala ng barbaric habang ito, humihiling siya para sa top-notch na kalidad ng mga mapagkukunan para sa pagpapahusay ng katayuan ng martial art, at iniwan lamang kami ng mga mapagkukunan ng elementarya at mababang kalidad. Panipi. Ang pinuno ng pamilyang White Branch ay naglabas ng isang malaking buntong hininga at sinabi, "Bamantong hininga. Kami lamang ang mga miyembro ng pamilya ng sangay. Kung ang mga miyembro ng pamilya ng sangay ay nais na lumago, ang pangunahing mga miyembro ng pamilya ay kailangang magbago ng higit pa, kaya't makatuwiran para sa amin na ibigay ang lahat ng mahusay na kalidad ng mga mapagkukunan sa pangunahing pamilya upang sila ay maging mas malakas. Kung hindi man, hindi makamit ng puting pamilya ang mayroon tayo ngayon, ang puti ay hindi isa sa 8 pamilya ng anino sa mundong ito." Panipi. Ngunit, higit pa ang hinihiling niya sa bawat taon, at narinig ko na ang pangunahing tao na namamahala sa pagkolekta ng mga mapagkukunang ito ay ang pangatlong matanda. Ang pangatlong nakatatandang ito ay may malapit na relasyon sa masasamang unang madam, kaya sa palagay ko ang kahilingan ay iniutos ng unang baliw. Panipi. Sinabi ng matanda na may mahigpit na tono. Sa oras na ito, inangkin ni Jackie ang kanyang 5 table tas ng Che congregation. Itinago niya ang 5 table tas sa loob ng kanyang martial singsing, pagkatapos ay bumalik siya sa koponan ng tagumpay. "Kido, hindi ka ba masama? Nanalo ka ulit, at talagang nasa antas ka ng demigod." Ang nakakagulat. Panipi. Bigla, isang tao ang lumapit kay Jackie na may isang makasalanang ngiti. Ito ay si Hudson na nanalo sa ikalawang pag-ikot at pumasok sa ikatlong pag-ikot. "Kailangan kong manalo. Upang makuha ang Cryo Pearl, ang tanging paraan ay para sa akin na manalo sa paligsahang ito." Panipi. Pinag-aralan ni Jackie ang tao sa harap niya habang nagsalita siya sa isang mahinahon na tono. "Haha, narinig mo ba yon? Ang punk na ito ay nagpahayag ng kanyang hangarin na pumunta sa puting pamilya." Nakatingin siya sa Cryo Pearl. Ano ang sinasabi nito? Sinasabi nito na nais niyang maging numero 1. Panipi. Si Hudson ay naiinis na naiinis. Pagkatapos ay lumingon siya sa karamihan at nagsalita sa isang magaspang at malakas na tinig, "Guys, kung mayroon man sa iyo na harapin siya sa hinaharap na pag-ikot, huwag kang madali sa kanya, okay? At kahit na manalo ka laban sa kanya, pipigilan mo siya. Kung hindi man, kung hahayaan natin ang punk na ito ay makakuha ng unang lugar, kami ang mga masters na sinanay sa puting pamilya ay mapahiya, at ang iba ay iisipin na mahina tayo." Panipi. Huwag kang mag-alala. Tiyakin kong tiyakin na siya ay bedridden ng maraming buwan kung siya ang aking kalaban sa susunod na pag-ikot. Panipi. Kabanata 1063. Ang matangkad at napakalaking Martin ay namamagitan sa isang boses na gruff. Ang punk na iyon ay naging maswerteng sa nakaraang pag-ikot at tinalo si Yul.
Ang isa pang lalaki ay nag-chime na may malamig na ngiti. Una, hindi inaasahan ni Yul na siya ay nasa antas ng demigod, kaya tiyak na hindi ginagamit ni Yul ang kanyang buong lakas sa labanan, na nagbibigay sa kanya ng kalamangan upang manalo sa kanya. Pangalawa, si Yul ay hindi nagkaroon ng oras upang magamit ang kanyang mga diskarte sa martial at kasanayan. Hey! Kung mayroon siyang oras upang magamit ang mga ito, o kahit na kumuha ng mga armas, magiging madali para sa kanya na manalo sa pag-ikot na iyon. Panipi. Ang taong nag-chime pagkatapos ng pag-iisip ay isang pangsyam na Great Grandmaster. Hindi nag-abala si Jackie na bigyang pansin ang mga kalalakihan na ito, sa halip, umupo siya, tumawid sa kanyang mga binti, at naghintay ng walang tigil sa susunod na pag-ikot. Ang pag-aalipusta mula sa mga taong ito, maaga o huli, gagamitin niya ang kanyang mga kamao upang tumugon at maunawaan nila na kahit na siya, si Jackie White, ay nagmula sa mundong-mundo, hindi siya mas mababa sa mga tinatawag na masters ng White family. Napansin ni Jackie ang pangatlong nakatatanda mula sa afar, na nasa mataas na platform ng pagtingin. Ang tanging tao na nag-aalala sa kanya ay ang pangatlong matanda. Sapagkat sinabi sa kanya ni Tito bago na ang pangatlong matanda na ito, si Lily, at ang ikasyam na patronym si Brenton White ay karaniwang isang koponan, malapit na sila sa isa't isa. Ang pangatlong matanda ay napakahusay na itago ang kanyang sarili sa kadiliman. Isang mainit ngunit peking ngiti ang laging nakasabit sa kanyang mukha tuwing may kausap siya. Inisip ni Jackie na dapat siyang maging maingat sa ikatlong nakatatanda. Ang pinakatungkol sa bagay ay ang katayuan ng martial art ng pangatlong nakatatanda at labanan ang katapangan. Maliban sa unang nakatatanda, tanging si Nash White ang makakalaban sa kanya. Ngunit ngayon na ang kanyang ama ay Nalason, sa makatuwid, ang tanging tao na naiwan na maaaring hawakan ang pangatlong nakatatanda ay ang unang nakatatanda. Hindi gaanong pakialam si Jackie tungkol sa mga tinatawag na masters. Nasa loob na siya ng totoong Diyos, sa ganitong antas ng martial at labanan ang katapangan, sapat na para sa kanya upang talunin ang mga masters na ito ng madali. Gayunpaman, siya ay ganap na clueless tungkol sa ikatlong nakatatanda at sa kanyang mga tao. Kung ang ibang partido ay nagplano ng pagpatay sa kanya, hindi niya alam kung kaya niyang talunin sila. Pagkatapos ng lahat, si Jackie ay hindi kailanman nakipaglaban sa gayong malakas na tao dati. Di nagtagal, ang ikalawang pag-ikot ay sa wakas ay natapos na. Susunod ang magiging ikatlong pag-ikot. Makinig ng mabuti, sa pag-ikot ng kompetisyon na ito, mayroon lamang 5 mga nagwagi, ang nangungunang 5. Kaya ito ay isa pang melee round, at magtatapos lamang ito kapag may huling 5 nakatayo sa entablado. Panipi. At ang nangungunang 5 kandidato ay igagawad sa isang first grade premium na masiglang damo. Ang ika-4 na nakatatanda ay lumipad papunta sa entablado at inihayag ang mga patakaran para sa ikatlong pag-ikot ng malakas. Ang mga espiritu ng mga kandidato ay biglang tumataas nang marinig nila ang premyo para sa nangungunang 5 ang masiglang damo. Malinaw na hindi nila nakita ang darating na ito, hindi nila inaasahan na ang nangungunang 5 ay makakatanggap ng ganoong kayamanan. Ano ang isang masiglang damo? First grade premium spirited damo. Ito ba ay isang bagay na makapangyarihan? Bakit nasa sabik ang lahat? Panipi. Sa isang lugar sa ilalim ng entablado, tanong ni Selena na may nakakagulat na mukha. Si Jackie na nanalo ng lahat ng mga nakaraang pag-ikot ay nasa loob ng kanyang inaasahan, pagkatapos ng lahat, alam niya ng mabuti na ang antas ng martial art ni Jackie ay nasa elementong yugto ng tunay na antas ng Diyos. Nagpunta pa rin siya at nagtanong tungkol sa masters at nakaramdam ng agarang kaluwagan nang malaman niya ang kanilang antas ng martial art. Talagang naniniwala siya na ang posisyon ng unang lugar sa paligsahang ito ay kabilang kay Jackie. Kabanata 1064. Si Elaine na nasa tabi ni Selena ay nagsasama sa kanya ng isang malabo ngunit malumanay na ngiti, pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa isang casual na tono, Sister Selena, lahat ng bagay sa mundong ito ay may espiritu, kasama ang mga puno, damo, at iba pa. Kung ang mga nabubuhay na bagay ay lumalaki sa isang lugar kung saan ang espiritual na enerhiya ay siksik at mayaman, at pinangangalagaan ng espiritual na enerhiya sa mahabang panahon, ang mga damo na ito o kung anuman ay magiging masigla. Magsisimula silang sumipsip ng espiritual na enerhiya sa kanilang paligid. Panipi. Tumanggaw si Selena na may pagkalito sa kanyang mukha. Lahat ay talagang masaya tungkol sa masiglang damo na ito. Ano ang ginagawa nito? Ang mga benepisyo ba nito ay talagang kamangha-manghang? Panipi. Siyempre, kamangha-manghang. Napakahirap at mahirap makahanap ng masiglang damo na ginagawang bihirang. Ang mga masiglang damo na ito ay hindi lamang kailangang lumago sa isang lugar na may mataas na density ng espiritual na enerhiya, ngunit ang edad ay mahalaga din. Ang mas matanda sa edad ng masidhing damo, ang rarer at mas mahusay ito. Panipi.
Bukod dito, titingnan natin ang kanilang antas ng kayamanan ng espiritual na enerhiya sa kanila at maiuri ang mga ito sa mga marka ng naaayon. Mayroong kabuuang 9 na marka, ang unang baitang ay ang pinakamababang kalidad at ang ika-9 ang pinakamataas. Sa loob ng sarili nitong grado, higit na hinati namin ang mga ito sa elementarya, intermediate, at premium. Ang mga masiglang damo na ito ay tumutulong sa amin upang mapahusay ang aming katayuan sa martial art at labanan ang katapangan ng mas mabilis kaysa sa dati. Panipi. Mainit na ngumiti si Elaine at ipinaliwanag kay Selena sa isang paraan ng pasyente. Wow! Kung ang isang tao ay kumonsumo ng sapat na masiglang damo, nangangahulugan ba na maaari niyang mapahusay ang kanyang labanan na katapangan at antas ng martial na mas mabilis at mas malaki? Panipi. Si Ben na nasa tabi ni Selena ay hindi makakatulong ngunit mag-asahan ng malakas sa paliwanag ni Elaine. Ang kanyang mga mata ay naiilawan at puno ng pagnanasa, na parang natagpuan niya ang pag-ibig ng kanyang buhay. Isang malakas na manlalaban, sino ang hindi nais na maging isang malakas na pag-Irel? Isang malakas na manlalaban tulad ni Jackie, maaari niyang patayin ang 12-dosenang at kahit na hanggang sa daan-daang mga kalalakihan na may isang alon lamang ng kanyang palad. Noong nakaraan, hindi alam ni Ben ang alinman sa mga ito, kaya't natural na wala siyang pagnanais na martial prowess. Ngayon na nalaman niya ang tungkol sa lahat ng ito, natural na mayroon siyang pagnanais na maging mas malakas. Ang tanging paraan upang maprotektahan ang kanyang pamilya ay ang maging mas malakas. Siya ay isang may edad na, ayaw niyang protektado ni Elaine sa lahat ng oras. Gusto din niyang protektahan siya. Tiyak na iyon. Ngunit ang bilis ng pagpapahusay ng katayuan ng martial art ay nakasalalay ng labis sa mga pamamaraan na ginamit. Ang mas mataas na antas ng pamamaraan, ang mas mabilis na nakakakuha ka ng pagpapahusay sa iyong martial prowess. Panipi. Ngumiti si Elaine, huminto, at nagpatuloy. Well, ito ay tulad ng isang laro. Palaging madaling makakuha ng pagpapahusay sa katayuan ng martial art kapag una mong sinimulan ang pagsasanay nito. At lumalaki ito ng mas mahirap habang naabot mo ang isang mas mataas na antas. Kapag naabot mo ang antas ng ika-9 na Grade Grandmaster, talaga itong nakasalalay sa iyong talento upang magtagumpay at pumunta sa susunod na antas. Ngunit, para sa ilang mga tao, hindi nila maabot ang antas ng First Grade Grandmaster. Sa makatuwid, higit sa lahat ay nakasalalay sa talento, mapagkukunan, at pamamaraan ng isang tao. Ito ang lahat ng magkakaugnay. Panipi. Nabigla si Selena nang marinig ang mga salita ni Elaine. Hindi talaga madali, hindi ba? Buntong hininga. Nagtataka ako kung paano ang aking likas na talento sa lugar na ito. Buntong hininga. Hindi ko nais na maging isang pasanin kay Jackie sa lahat ng oras at humingi ng tulong sa kanya. Panipi. Huwag kang mag-alala, Sister Selena. May pananalig ako sa'yo. Tiyak na mas may talento ka kaysa sa karamihan sa mga tao. Panipi. Kumala si Elaine. Bukod, kapag si Brother Jackie ay naging tagapagmana ng ulo ng pamilya, tiyak na bibigyan kanya ng ilang napakahusay na table task tulad ng mga table task ng Chi Congregation upang matulungan ka sa pagpapabuti ng iyong katayuan sa martial art. Nasa maagang yugto ka, kaya mabilis para sa iyo na mapagbuti ang iyong katayuan sa martial art, at mas mabilis sa lahat ng mga table task at damo. Panipi. Pinutol ni Selena ang kanyang ulo pagkatapos mag-isip tungkol sa sinabi ni Elaine. Ngunit mabilis siyang nagtataka tungkol sa ilang mga katanungan. Ito ay kakaiba kahit na ang mga masters na ito ay nasa isang mataas na antas ng katayuan ng martial art, bakit masaya pa rin sila tungkol sa unang grade na espiritual na damo? Hindi mo ba sinabi na ang ika-9 na grado ay ang pinakamahusay? Kaya, ang mga first grade ay hindi kahit na mahalaga, di ba? Si Ben ay nasa parehong pagkalito tulad ni Selena. Oo, bakit masaya sila sa first grade spirited na damo? Bumalik si Elaine na may mapait na ngiti. Ang grading system ay ang narinig ko mula sa mas matandang henerasyon. Ito ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ngunit, sa katotohanan, kahit na ang isang third grade na masidhing damo ay napakabihirang, hindi sa banggitin ang isang ika-9 na grado. Ang lahat ng mga damo na ito ay itinuturing na kataas-taasang kayamanan. Bukod dito, para sa isang pang-9 na Grade Grandmaster Martial Artist o kahit na isang antas ng Demigod, kahit na isang first grade na masiglang damo ay maaaring makatulong sa kanila ng maraming. Panipi. Kabanata 1065. Dito, tumahimik sandali si Elaine bago magpatuloy, iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang nag-aalinlangan kung ang isang pangatlo o ika-4 na baitang o mas mataas na grade na masiglang damo kahit na mayroon pa dahil wala pa ring nakita. Bukod dito, may isa pang alamat na mas kapana-panabik. Sino ang nakakaalam kung totoo ito? Panipi. Anong alamat ito? Sabay na nagtanong sina Selena at Ben. Ngumiti si Elaine.
Ang pinakamataas na katayuan ng isang mandirigma ng Chi ay maaaring makamit ngayon ay ang nasa rurok ng katayuan ng tunay na Diyos. Napakahirap na mapabuti sa sandaling na-hit mo ang yugtong iyon dahil wala kaming mga kasanayan sa martial art. Na-advance na lampas na. Gayunpaman, mayroong isang alamat na nagsasabing posible na makamit ang isang bagay na higit pa ang pangwakas na katayuan ng Diyos. Panipi. Inisip ito ni Elaine, pagkatapos ay tiningnan niya ang mga kapatid sa harap niya, na lubos na solemna. Ayon sa mga alamat, magagawa mong pahabain ang iyong buhay kapag tinamaan mo ang panghuli katayuan ng Diyos, sabi niya. Tila, mabubuhay ka hanggang sa 200 taong gulang. Walang paraan. Si Selena at Ben ay huminga ng hininga, nagtataka kung narinig nila ang kanyang mali. Kung ang mga alamat ay totoo, kung gayon ang isang tao ng katayuan na iyon ay maaaring mabuhay hanggang sa sila ay 200 taong gulang. Sino ang hindi nais ng isang bagay na tulad nito? Bukod, ang isang tao ng tunay na katayuan ng Diyos ay nakakatakot. Ang isang tao na may tunay na katayuan ng Diyos ay dapat na napakalakas. Nagsimula ang kompetisyon. Panoorin natin. Ito ay mga alamat lamang, walang nakakaalam kung totoo sila. Hey! Ang 8 pamilya ng Anino ay lahat ay nagsisikap na unain ang misteryo na ito. Napakaraming mapanganib na lugar, ngunit wala silang nakitang isang pahiwatig kahit na maraming taon. Iyon ang dahilan kung bakit sa palagay ko malamang na ang lahat ng mga alamat na ito ay mga alamat lamang. Panipi. Si Elaine ay sumabog ng isang walang kamali-mali ng ngiti. Kung mayroon talagang ika-8 o ika-9 na grade na damo na mayroon doon, dapat silang maglaman ng hindi maisip na halaga ng Chi. At maaari lamang itong sumabog sa aking katawan. Pagkatapos ng lahat, walang paraan na maaaring makuha ng isang katawan tulad ng minahan. Panipi. Sa sandaling iyon, ang 50 mga paligsahan ay naiwan sa yugto ng labanan. 5 lamang ang mag-advance sa susunod na pag-ikot pagkatapos ng labanan sa melee. Maliwanag na ang kompetisyon ay mas malabo kaysa sa nakaraang melee. Pagkatapos ng lahat, ang lahat na nakatayo pa rin doon ay lahat ng mga malakas na mandirigma hindi bababa sa ika-7 hanggang sa ika-9 na grade na Grandmasters. Ang mga mandirigma lamang na tulad nito ay may pagkakataon na hawakan hanggang sa pagkatapos. Hey! Hindi ka makatakas sa oras na ito, Jackie. Panipi. Bago pa man magsimula ang laban, napina ni Hudson ang kanyang mga mata kay Jackie, ang mga braso ay nakatiklop sa kanyang dibdib, at isang malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Hey! Hindi ko pinaplano iyon. Panipi. Hindi mapigilan ni Jackie ngunit nagbigay ng isang mapait na ngiti. Iniwan mo ako ng walang pagpipilian noon, aniya, dahil masigasig kang maalis. Magsimula ang pag-ikot. Ang ika-4 na nakatatanda ay tumayo sa dulo ng kanyang mga daliri sa paa pagkatapos ay lumipad sa entablado. Pagkatapos ay inihayag niya sa isang malinaw na boses. Kabanata 1066. Sa tunog na nagpapahiwatig na nagsimula ang kompetisyon, si Hudson na nakamit ang pangwakas na yugto ng kanyang kapangyarihan ng demigod level na mahigpit ang kanyang kamay. Ang kanyang kamao ay naglabas kay Chi habang nagmamadali siya kay Jackie. Hindi nag-aaksaya ng isang solong segundo, ha? Ang mga labi ni Jackie ay lumipat sa isang smirk habang nabanggit niya na ang kabangisan sa pagnanais na alisin siya, at ang kanyang mahigpit na clenched fist ay natatakpan ng isang makapal na layer ng Chi. Gayunman, bigla, isang magandang figure ang lumitaw sa harap niya tulad ng isang flash ng kidlat habang nakilala nila ang suntok ni Hudson. Beth! Tinanggal ni Jackie ang Chi na sumasakop sa kanyang kamao at bahagyang nagulat. Ang isang malakas na pagsabog ay maaaring marinig habang pareho silang lumipad paatras ng ilang metro dahil sa manipis na puwersa bago nila mabawi ang kanilang paa. Walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng kanilang tunay na kapangyarihan. Beth White. Ang galit na si Hudson ay nagbigay kay Beth ng isang naiinis na sulyap habang siya ay umungol, ano ang kahulugan nito? Nais mo ang ilegal na bata na ito na bumalik mula sa labas ng mundo upang manalo sa kompetisyon na ito. Nais mo bang mawala ang bawat puti dito? Haha, gaano tayo kaiyahiya kapag ang balita tungkol dito ay kumalat sa labas? Sasabihin nila na ang mga masters na tulad namin ay hindi maaaring ihambing sa isang taong bumalik mula sa labas ng mundo. Panipi. Nakilala ni Beth ang sulyap ni Hudson. Humihingi ako ng paumanhin Hudson, ngunit walang nakakahiya tungkol dito. Sa palagay ko, si Jackie ay isang miyembro ng White Family, at mas mahalaga, siya rin ang White Family Master. Ang kakayahan ni Jackie ay nagpapakita kung gaano kalakas ang nakababatang henerasyon ng puting pamilya. Siya ay maaaring lumaki, kahit na pumunta siya sa isang lugar na walang sapat na Chi. Sa akin, hindi iyon nakakahiya na bagay. Sa halip, ito ay isang magandang bagay at isang bagay na nagkakahalaga ng pagpapakita. Panipi. Ikaw. Nagalit si Hudson nang marinig niya ang sinabi ni Beth, ngunit wala siyang paraan ng pakikipaglaban. Haha, ang sinasabi mo ay isang pagkahulog.
Tatanungin kita nito, nalaya ka na ba? Panipi. Hindi. Sumagot Beth, walang pag-aalangan sa paraan ng pagtugon niya. Pagkatapos ay tiningnan ni Beth si Jackie na nasa tabi niya at sinabi, Jackie, ang taong ito ay patuloy na tumutukoy sa iyo. Alam ko na ang iyong pakikipaglaban sa katapangan ay hindi masama, kaya bakit hindi tayo magtutulungan? Mayroon kaming isang mas kaunting katunggali kung maalis natin muna si Hudson. Panipi. Totoo na ang mga tao tulad ni na Hudson at Beth, na nasa huling yugto ng antas ng demigod, ay bihirang kabilang sa mga mas batang masters sa pangunahing pamilya ng puti. They were the ones that had the highest hope of winning the competition. Ang nag-iisang tao na maaaring malampasan ang mga ito ay si Lance dahil nalampasan na niya ang demigod level capstone at isang hakbang ang layo mula sa unang yugto ng tunay na antas ng Diyos. Still, there was a possibility Lance was dead after being missing for a couple of months. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang Hudson, Beth, at iba pang mga Predai user ay ang may pinakamataas na pag-asa na manalo sa kompetisyon at maging tagapagmana ng master ng pamilya. Beth White, talagang walang kahihiyan ka. Talagang nais mong makipagtulungan sa taong ito at matanggal ako. Ang mukha ni Hudson ay naging mapatlo mula sa galit matapos niyang marinig ang sinabi ni Beth. Kabanata 1067. Pagkatapos ng lahat, tinanggal na ni Jackie si Yul, na naging isang malakas na manlalaban din. Kahit na ito ay dahil sa kawalang ingat ni Yul, napatunayan nito na si Jackie ay isang hindi kapani-paniwala na manlalaban. Walang tiwala si Hudson na manalo kung nagtulungan sina Jackie at Beth. Nash White, sinasabi mo pa rin sa akin na hindi mo ito inayos. Ito ay malinaw na ang iyong ginagawa, at lumabas ka na para sa iyong anak. Si Lily, na nasa platform ng pagmamasid, halos sumabog sa galit. Tiningnan niya si Nash na galit at nakayakap, hiniling mo kay Beth at Yul na protektahan ang iyong anak sa unang pag-ikot, at pagkatapos ay niloko ka sa ikalawang pag-ikot at hiniling ni Yul na sadyang mawala kay Jackie. Ngayon, binago mo ang ikatlong pag-ikot sa isang pag-aaway ng grupo at tinulungan siya ni Beth. Haha, tiyak na nasa top 5 siya sa iyong tulong, hindi ba siya? Panipi. Ikaw talaga, sinusubukan mong gumawa ng isang eksena. Nagalit si Nash sa pag-ubo niya, at huminga siya bago siya idinagdag, ikaw, nakita mo ang iyong sarili ni Jackie na kamit niya ang kagalingan ng demigod. Maaari ko rin bang gawin iyon? Panipi. Ako, wala akong pakialam sa lahat. Ang lahat ay parang nakaset up sa akin. Nagalit si Lily nang ang kanyang mga saloobin ay napunta sa kung paano ang kanyang anak ay wala sa kompetisyon na ito, maaaring siya ang kampyon. Hindi ko ito matutulungan kung nais mong isipin ito sa ganoong paraan. Tumigil si Nash sa pag-aliw kay Lily at hindi siya pinansin. Gayunpaman, agad na nagdilim ang kanyang mukha nang makita niya ang sitwasyon sa yugto ng kompetisyon. He saw several White family disciples were moving in to surround Jackie and Beth. Oh, ang mood ni Lily ay agad na lumipat para sa mas mahusay nang makita niya rin ang eksena, shock lang sa paningin. Haha, naniniwala ako na hindi mo inaasahan ito, Nash White. Bagaman inayos mo na protektahan ni Beth si Jackie at tulungan siyang pumasok sa susunod na pag-ikot, hindi siya gusto ng iba pang mga alagad ng pamilya na puting pamilya. Napakaraming mahusay na mga Predai user na nais na alisin ang anak mo muna. Panipi. Hinayaan ni Lily na lumubog iyon bago siya idinagdag, ito ay kapalaran. Walang gagana kahit na nakagawa ka na ng mga pag-aayos kapag ang lahat ay na-fated tulad nito. Panipi. Nahulog ang ekspresyon ni Nash, ngunit pinamamahalaang pa rin niyang sabihin mo kahit anong gusto mo, dahil naniniwala ako kay Jackie. Naniniwala ako na may kakayahang maging kampyon dahil sinabi niya na masipag siya para dito. Panipi. Sok. You're still so confident under these circumstances. Nagtataka ako kung saan nagmula ang iyong kumpiyansa. Si Lily ay may isang smirk sa kanyang mukha bago ito dahan-daang nahulog. Natuklasan niya na si Nash ay tila nasa isang mas mahusay na kondisyon kaysa sa dati. Sa ibang araw, si Nash ay mukhang mapatla at kailangan pa rin si Tito upang matulungan siyang maglakad kapag nagkita sila sa ilalim ng bundok. Ngayon, hindi siya nakakapagod nang siya ay nagsalita, at ang kanyang kutis ay tila mas mahusay. Gano katindi ang kakaiba? Maaari ba itong maging imahinasyon ko, o siya ay sa kanyang mga huling oras? Mumbled Lily sa kanyang sarili dahil ang pag-iisip na nangyari sa kanya. Lalo siyang lumaki. Si Wade, na nasa tabi nila, ay tila naramdaman din na may iba. Tumingin siya kay Nash at nagsimulang sumimangot. Jackie, nagkakaproblema kami. Parang darating sila para sa iyo. Ang ekspresyon ng mukha ni Beth ay nagdilim nang makita niya na ang iba pang mga Predai user tulad ni na Martin at Leah ay sumulong at pinalilibutan sila. Si Martin at Leah ay tulad ni Hudson, lahat ng tatlo sa kanila ay nasa kanilang huling yugto ng katapangan ng antas ng demigod.
Bukod sa kanila, mayroong 3 iba pang mga masters na nakamit ang kalagitnaan ng yugto ng katapangan ng demigod. Ang mga kalakasan at kahinaan ay halata kapag 6 sa mga masters ang napapalibutan at sinalakay sila. Si Jackie ay hindi nagsasalita habang sila ay napapalibutan, at sinulyapan niya si Beth sa pamamagitan ng reflex habang sinabi niya, "Beth, hindi namin maakit ang maraming tao dito kung hindi ka dumating upang tulungan ako. Ang maraming tao ay darating dahil kasama mo ako." Panipi. Kabanata 1068, hindi na nakaimik si Beth sa sinabi ni Jackie. Dahil dito, pinalakas nito ang determinasyon ng iba pang prodigies na alisin si Jackie, kaya napalibutan sila. Ang natitirang iba ay hindi nang ahas na lumapit nang makita nila kung gaano karaming makapangyarihang mga master ang nagtipon sa gilid na ito. Maaari lamang nilang piliin ang mga may mababang lakas sa pakikipaglaban at subukan ang kanilang makakaya upang maalis ang mga taong iyon. Haha, so, kinakampihan mo si Jackie, ha Beth? I'm sorry, pero parang nakalimutan mo na ako, gusto ko ring tanggalin ang lalaking ito. Kung tutuusin, siya ay kasuklam-suklam na mayabang at sinabi na siya ay naglalayong maging kampyon. Ang namamaos na boses ni Martin, isang lalaking may mataas na tangkad, habang nakakross ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. May problema tayo. Napakarami nila. Tumingin si Beth kay Jackie na may pagtataka. Haha, huwag kang mag-alala. Dahil gusto na nila akong ilabas, kailangan ko na lang muna silang alisin. Malayo sa inaasahan ni Beth ang ugali ni Jackie, siya ay may isang walang malasakit na ngiti bilang siya ay tila hindi natatakot. Paano ka pa rin nasa mood na magbiro kung nasa ganitong sitwasyon tayo? Inilibot ni Beth ang kanyang mga mata kay Jackie at naramdaman niyang hindi siya mapagkakatiwalaan. Nakalaban nila ang 6 na prodigy, at kahit na ang may pinakamahinang lakas ay nasa gitnang yugto ng demigod level. 3 sa kanila ang nagkaroon ng cultivation sa huling yugto, ngunit walang kahihiyang nagyayabang si Jackie. Haha, hindi ako nagbibiro. Tumawa si Jackie at ikinulong ang isang kamay niya sa isang kamao, at ang chi na nagmula sa kanyang kamao ay higit pa sa huli. Bukod doon, mas condensed ang kanyang chi kumpara sa yung ibang mga masters. Mag-ingat ka, binalaan ni Martin ang iba. Nagulat siya nang makita niyang nawala si Jackie sa isang iglap. Lumapit si Jackie sa harapan ni Hudson at malakas na ibinayo ang kanyang kamao. Napakabilis niya. Nagulat si Hudson sa kung paano siya unang pinili ni Jackie. Si Hudson, pagkatapos ng lahat, ay nasa huling yugto ng antas ng demigod. Alam niyang walang sapat na oras para isagawa niya ang kanyang martial arts, kaya nakasalubong lang niya ang suntok ni Jackie sa kanya. Sa sandaling makuha niya ang suntok ni Jackie, si Chi ay napalabas ng husto, at ang kanyang suntok ay natatakpan ng Chi. Paano kung magaan ang iyong mga paa? Nasa huling yugto na ako ng demigod level, at hindi ako naniniwalang hindi kita matatalo. Hindi lang kita matatalo ngayon, pati mga kamay at paa mo babaliin ko. Tiyak na gagantimpalaan ako ni Madam kapag napilayan ka. Kung papatayin kita, baka bigyan pa niya ako ng masaganang damo. Sa pag-iisip ng mga posibilidad ng gantimpala, kumislap ang mga mata ni Hudson sa pagkahumaling habang walang humpay na ibinato ang kanyang kamao kay Jackie. Gayunpaman, isang malakas na alon ng enerhiya ang dumaan, at ang banggaan sa pagitan ng nakakatakot na puwersa ay nagresulta sa isang humuhuni na tunog mula sa pagharang ng kanilang mga kamao. Si Hudson, na nasa huling yugto ng antas ng demigod, ay lumipad palabas na parang saranggola na naputol sa tali nito. Bumagsak siya sa lupa pagkatapos niyang lumipad ng ilang 10 metro paatras at lumapag sa labas ng entablado ng kompetisyon. Ang dugo ay pinatalsik mula sa bibig ni Hudson sa pagtama, at ang kanyang mukha ay agad na namutla. Kabanata 1069. Paano iyon posible? Paano ako matatalo? Napuno ng hindi makapaniwala ang mga mata ni Hudson. Hindi siya naniniwalang matatalo siya sa illegitimate child, ang manugang na nagpakasal sa pamilya ng asawa ay minamalas niya sa harap ng maraming tao. Nawala na siya ng husto sa mga tingin ng lahat sa isang suntok lang. Tunay na nawala ng karangalan si Hudson. Maraming tao ang tumigil sa pag-aaway pagkatapos nilang makita ang nangyari sa entablado. Nakabuka ang kanilang mga bibig at halos malaglag ang kanilang mga baba sa sahig. Bukod dito, hindi nila akalain na si Hudson, na may pinakamataas na posibilidad na manalo sa kompetisyon, ay matatanggal ni Jackie sa isang suntok lamang. Hindi nakatulong na tuluyang natalo si Hudson sa ilalim ng mga pangyayari kung saan pareho nilang ginamit ang kanilang chi. Masasabi nilang sadyang itinapon ni Yul ang kompetisyon at hinayaang manalo si Jackie dahil magkapatid sila. Gayunpaman, hindi nila naramdaman na sadyang matatalo si Hudson sa kompetisyon. Ang mga taong tulad ng una at pangalawang elder ay nagulat din na tumayo mula sa yugto ng pagmamasid.
Ang puwersa sa likod ng suntok ni Jackie ay umabot na sa pinakamataas na yugto ng demigod level, hindi niya mapapabagsak si Hudson sa entablado ng ganoon kadali kung hindi. Paano ito posible? Nagdilim ang mga mukha ng Third Elder at Lily pagkatapos nilang magkatinginan. Si Lance lang ang maaaring magpakita ng atake gaya ng kay Jackie. Nakakamangha. Kamangha-manghang malakas ang bayaw. Haha, siya ay tunay na isa ng A-uri na master. Halos hindi mapigilan ni Ben ang kanyang ngiti nang lumingon siya kay Selena at tinukso, "Ate, hanga talaga ako sa iyong pananaw." Naka-jackpot ka, nakaka-score ng lalaking katulad niya. Nakagawa pa rin si Ben ng paraan para magbiro sa kapatid. Nga pala, ate, na-realize mo ba kung gaano kaiba si brother-in-law noong gabi ng iyong kasal na nagkaroon ka ng anak sa kanya? Inilibot ni Selena ang kanyang mga mata kay Ben sa pamamagitan ng reflex. Sa tingin mo ba may espesyal akong paningin? Paano ko nalaman na siya ang young master ng White family? At saka, paano ko nalaman na siya ay naging isang kakila-kilabot na tao pagkatapos ng 5 taon sa larangan ng digmaan? Sinulyapan niya si Jackie na nasa entablado ng kompetisyon at nahihiyang nagsalita, "Gayunpaman, may punto ka. Talagang naka-jackpot ako sa kanya." "Sigurado, mayroon ka talagang magandang insight," beamed Ben. "Syempre, outstanding din ang kapatid ko. Pareho kayong maituturing na match made in heaven." Sok! Sok! At kailan ka pa naging sweet talker ha? Halos hindi mapigilan ni Selena ang pagtawa. Samantala, parang ibang-iba ang binatang iyon. Natigilan din ang mga master at elder mula sa mga pamilya ng sangay. Marami sa kanila ang napatayo sa gulat. F***, mukhang kampyon lang ng kompetisyon na ito ang Jackie na ito. Bulalas ng isang matandang lalaki. Guru, siya ay isang master, walang duda. Malamang na mahirap para sa kanya na maabot ang hakbang na ito dahil wala siyang mga kondisyon tulad ng iba pang mga master mula sa pangunahing pamilya ng White. Oo, at hindi ko nakita na papabagsakin muna niya si Hudson, ang master na iyon. Mukhang napaka-interesante nito. Emosyonal na sabi ng isa pang family master. Kayong 5 ang susunod. Nakangiting sabi ni Jackie sa natitirang 5. Kabanata 1070. Ang paningin kay Hudson, isang lalaking nakamit ang huling yugto ng demigod level, na natalo ni Jackie sa isang suntok ay nabigla sa lahat hanggang sa kaibuturan. Nagsimulang umikot ang mga komento sa ibabaw ng yugto ng pagmamasid. Bago ito, masasabi pa nilang si Nash ang nag-set up ng lahat at sinasadyang natalo si Yul kay Nash. Gayunpaman, malinaw na hindi sinasadya ni Hudson na itinapon ang laro. Ang 5 taong nakatayo sa harap ni Jackie ay may nakasulat sa kanilang mga mukha na hindi makapaniwala. Maya-maya lang ay nagsalita si Leah, na naging mas malungkot ang kanyang ekspresyon. Ang taong ito ay nasa isang hindi kapani-paniwalang antas ng estado ngayon, at siya ay sanay din sa pakikipaglaban. "Huwag mo siyang maliitin. Sabi ko sabay tayong umatake." "Oo, sabay tayong umatake at puksain muna ang lalaking ito. Hindi na natin siya hahayaang manalo ulit. Wala kaming lugar para itago ang aming mga mukha kung siya ang mananalo at maging kampyon." Agad namang tumango si Martin. May pag-asa pa sila kung sabay silang 5 na umatake kay Jackie. "Jackie, makakatulong ako sa pagharang ng 1 o 2. Alok ni Beth, ang kanyang mukha ay alerto at matalim. Ang hindi niya inaasahan ay umiling si Jackie at sinabing, "Huwag kang mag-alala tungkol dito. Hindi ko kailangan ng iyong tulong dito, kakayanin ko silang lahat walang problema." Si Martin, Leah, at ang iba pa ay hindi napigil ang kumikibot ang mga labi. Ang lalaki sa harap nila ay halos pinupunasan ito sa kanilang mga mukha. Pasabog na wolf punch. Dahil ayaw maglaan ng kahit 1 segundo para kay Jackie, binobola ni Martin ang kanyang kamao at pinalapot si Chi para takpan ito. Nagsagawa siya ng martial arts skill at sumugod kay Jackie. Ano? Siya ang nagsagawa ng sumasabog na wolf punch. Iyan ay isang first grade premium martial skill, isang kahangahangang kasanayan para sa isang kabataan. Ang kanilang lakas sa pag-atake ay maaaring tumaas ng ilang ulit pagkatapos gamitin ang kasanayang ito. Maraming tao sa observation deck ang bumulalas pagkatapos nilang makita ito. Tingnan mo, ito ay ilusyon ng ulo ng lobo. Wala akong ideya na magagawa ni Martin ng napakahusay ang martial skill na ito. Nakalulungkot na hindi siya master sa tunay na yugto ng Diyos, magagawa niyang ipadala ang ulo ng lobo sa kalaban at atakihin ang kanyang kalaban kung siya ay isang master sa antas na iyon. Ang lakas ng pag-atake ay magiging kahanga-hanga. Bulalas ng ilan sa mga tao. Gayunpaman, medyo mahirap para kay Martin na gawin ang exploding wolf punch sa ganoong paraan. Sa sandaling iyon, pasabog na wolf punch. Ginawa ni Leah ang parehong kasanayan sa pagsuntok at sumugod kay Jackie kasama si Martin. Ang exploding wolf punch na ginawa ni Leah ay nakamit din ng isang lubos na masusing katayuan.
Makapal din ang chi sa kanyang suntok, at may ilusyon din ng ulo ng lobo dito. Mga ulap na umaagos na palaspas. Ang iba pang 3 tao na nasa kalahati ng kanilang demigod level ay nagsagawa ng isang first-grade premium martial skill. Bagamat ang martial skill na ito ay hindi kasing lakas ng Exploding Wolf Punch, ang kapangyarihan ay sapat na nakakatakot nang ginamit ito ng 3 prodigy sa gitnang yugto ng demigod level para atakihin si Jackie ng buo. Gusto kong makita kung ano ang gagawin mo sa pagkakataong ito, Jackie. Sa observation deck, si Lily, nang makita kung paano sinalakay ng 5 nakababatang master si Jackie nang may malakas na kasanayan sa martial, ay ngumiti ng matagumpay ng ngiti. Alam niyang wala na si Jackie. Delusional ang lalaking iyon nang sabihin niyang gusto niyang manalo sa kompetisyon. Haha, isang malaking alon ang paparating. Gayunpaman, ngumiti lamang nang walang pakialam si Jackie nang makita niya ang mga pag-atake at nanatiling hindi nababagabag. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.